Hi, kamusta po kayo? Good morning. Miley Taro po. Maraming salamat. Welcome dito sa aking ulit sa aking channel. At gusto ko lang pong magpasalamat kay Ma'am Daria Ramirez sa pagpunta dito sa aming kahapon. Pasensya na po kayo, hindi ako nakapag-upload kahapon gawa ng na-over schedule, maraming trabaho. Pagkatapos ko po kay Ma'am Daria Ramirez ay talagang nabugbog na ako sa trabaho. So, hindi ko na po nahabol yung i-record pa yung ano nyo, yung reading niyo. Anyway, bawi tayo ngayon, ano. Actually, fully booked po ako, pero yung mga nasa gustong magpahabol po, pwede ko naman kayong isingit kasi may mga OFW na tulog pa. So, ang mangyayari, yung mga gustong sumingit, sinisingit ko po talaga. Okay? Huwag po kayong mag-alala. Lahat naman po kayo ay bibigyan kong lugar. Anyway, meron po tayong, na-explain ko naman siguro to last video ko na si Miley Taro Spray is very powerful at effective. Syempre, marami siyang magagawa, yung bad energy, yung aura mo, yung pang-cleanse sa crystals mo o saan mo man nabili yan kahit hindi sa akin. But, syempre, kapag hindi nyo binili yan sa akin, iba ang, ano ba yan? Iba, syempre, iba yung galing sa akin. Kini-cleanse niya lang yan kung halimbawa yung, di ba na-explain ko naman yun sa video ko na kung nakabili kayo ng crystal sa iba, naniniwala kasi kami ang pasamalas pa sa swerte. Kung minamalas yung gumawa nun sa'yo, ng bracelet, pwede po yun maipasa sa inyo. Like mga ukay-ukay, bumibili kayo ng mga ukay-ukay, hindi nyo alam kung sinong may-ari nun. So, sana na yung may-ari nun ay mayaman, swerte, para maswertehin naman kayo. Pero kung feeling nyo na parang ang bigat ng dating sa inyo, ay hindi po tama. Meron pong sumpa ang nabili ninyo, okay? So, remove evil eye, yung mga VN, unique, parang sa amin yan sa salita namin, usog sa Tagalog, yung mga usog, yan, pag sinabihan kang yung bata, syempre, na ang cute-cute naman ng bata. Pero syempre, wag nyo laging sabihin na, uy, baka magkasakit yan, baka ano. Syempre, yung demonyo, maririnig niyan, totohanin niya talaga yon. So, di ba, wag natin laging, uy, baka mausog mo, baka mano, be careful naman po kayo. Okay? Wag laging ganon, masyadong OA yung hindi na mahawakan yung anak mo, OA na po yun. Spray sa pillow po, ano, pag natutulog po kayo, pwede naman po kayo mag-spray nito bago matulog. Syempre, yung mga nananaginip kayo ng pangit, hindi ko naman sinasabi na hindi kayo mananaginip. Mananaginip po kayo, but ang ibig ko pong sabihin, papagaanin niya po yung problema. Okay? Or yung bigat ng panaginip mo. Ano ito? Give strong protections against bad spirit. O yan. Sa pamamahay ninyo, okay? Dispel anxiety and stress. Yung mga depression, postpartum, anxiety, stress, magkakapatid din po ang mga yan. Iisa lang po yan. Tama din po yan sa emotions natin. So, please, gamitin nyo yan para sa inyo, no? Dispel sleep paralyze, yung parang naninigas kayo, hindi kayo makasigaw. Pero pag naranasan nyo po ito, ay huwag kayong gumalaw, okay? Pero kapag minsan to laging hapon ang alam namin, hapon o gabi, ganon. Yung nakikita ko, what I mean is, umaatake yung mga demon sa sleep paralyze. Okay? Bad spell, bad luck, yung mga sinumpay, yung mga kung ano-ano, yan. So, syempre, ito ay, ano ba to? Pangtulong lang po yan sa inyo. Okay? Hindi pa rin ako Diyos, tao pa rin ako, mga madam ko, mga boss ko. So, kung naniniwala kayo dito, maraming salamat. Okay? Ako ay gumagawa lang naman ng tulong din sa inyong pangangailangan. Okay. Ito, pwede nyo rin po itong gamitin na pinalaki na po yan. Ito po yan siya. Okay, money oil, lahat, abundance oil, lahat po yan. Kung may mga sakit sa inyo, yan, may mga sakit-sakit, pwede nyo po yan punasan. Yung usog, pwede rin po yan sa lahat. Pinalaki po yan. Okay? Yan na po yan siya. Ito naman is abundance oil, money oil, pwede. Okay. Aura, para sa aura yan. Okay. Yan, so, lahat po yan ay magkakapatid po yung mga yan. Depende po yan sa inyo kung ano po yung itatry ninyo.
Dito lang po yan ipapatak. Okay? So, syempre, sa mga naniniwala lang po ito. Hindi po ito mag-e-effect kung hindi po kayo naniniwala. Okay, yan. Okay, ang bango po nito, grabe, hindi po kayo amoy matanda. Mabango po talaga yan, huwag kayong mag-alala. Okay, sige po. So, ano na tayo? Tingnan natin yung energy. Natawa ko sa matanda. Meron kasing oil mabaho, di ba? Hindi ko naman inaano yung wala lang. May nakita lang ako gumawa ng ganun. Okay, Four of Swords. Sus naman tong person mo. Wala nang alam gawin kundi stalking. Yan. May bisita po ata siya. May lakad na gagawin. Five of Pentacles. Okay. Three of Swords. Meron ata siyang target na gagawin. Okay, may regalo. May nasisense ako. Nandun pa rin yung pagsisisi. Okay, pagsisisi. Bakit naman to nagsisisi? Meron siyang bagay na nabitawan or ngayon niya lang na-realize na parang, oops, teka, parang mali ang nagawa ko. Okay, possible sa work, possible sa sa'yo. Okay, nakapagsabi siya. Maring okay naman kayo. Nakakaramdam lang po siya ng guilt sa kanyang sarili. Okay, stalking, LGBTQ, kasama po kayo, pwede po yan, okay. May nakikita ako parang guilt, nakikita niya, parang gusto niya makipag-usap sa'yo kung pagbibigyan mo siya. Okay, The High Priestess, okay, ang ganda ng cards niya. Meron siyang planong bagong gagawin. Actually, nagmamadali yung utak niya eh. Kasi may Three of Swords siya, nagmamadali siya masyado. Ano ba yung parang nanggigigil sa mga dapat niyang gawin. Hindi niya na alam kung ano yung dapat niyang unahin sa dami ng iniisip niya. Okay? So, tulungan ninyo kung ano man ang problema ng person ninyo. Tingin ko, meron siyang inaantay, the High Priestess. Okay? Meron ako nakikita may sinasabi siya dito na parang, tama rin naman to ang person ko. Parang may sinasabi siyang ganon. Tama rin naman siya. May mali naman talaga ako. Tama rin naman talaga siya na nagkamali ako. Kung sinunod ko lang naman ang payo ng aking person o yung aking asawa, ay magiging okay po kami. Ganon yung nasa isip niya ngayon. Okay, medyo down siya ngayon. Down yung emotions niya kasi Four of Swords. Masyado siyang nag-overthink ngayon. Dalawa ang cards na lumabas na may swords. Okay, Queen of Wands. Ganon din, swords din. Medyo tahimik siya ngayon. Nagpaplano kung ano ang next step niyang gagawin. Okay. Gusto niya mag-travel kasama ka. Gusto niya mag-unwind. Okay, gusto niyang ganon. Well, wala namang masama sa pag-unwind. Puro swords kayo ngayon, yung person mo. Wala namang masama sa pag-unwind. Ang tanong, may pera ba? May budget ba kayo? 'Di ba? Okay, may paglalakbay ito, nakikita ko. Parang yung iba sa inyo, kung long distance, gusto ka na niyang umuwi. Parang tumalikod ka eh. May nasisense ako dito eh. Gusto niya makipag-ayos, gusto ka niyang habulin. Okay? Kung long distance kayo, gusto niya magkita kayo, mag-usap, ano ba yung dapat kong gawin? Okay? May nakikita ako dito, the Hermit. Okay. The High Priestess. Wag ka, may blessings din ito. Mukhang tutulong din siya sa'yo. The Tower. Okay. New beginning, nasisense ko na parang simula nang nawala ka sa buhay niya, hindi na siya naging masaya. Bakit? Hindi na siya naging masaya. Last, okay. Marami siyang pangarap na gustong buuin kasama ka. Ayun lang. Yan, 3. Last, natin, overall energy. 7 of Cups and 10 of Cups, 9 of Wands. Sobrang mahal ka niya, hindi siya ata makaka-move on sa'yo. Pero ginagalingan ng person mo para makapag-ayos kayo or ayusin yung mga bagay-bagay na
Gusto niya na atang tanggalin yung mga toxics na negative, yung attitude, yan. Okay, possible. May pagsisisi. Baka maaring yung iba sa inyo, binigyan nyo ito ng leksyon. Binigyan nyo ng tamang deserve, kung ano yung deserve niya, Yan. So, parang nag-lesson learn itong person mo. Parang ang dami mong naibigay ang dami mong naibigay na lesson sa kanya, emotions, lahat. Okay, tulong, lahat talaga binigay mo sa kanya. Lahat ng panguunawa. Okay? So, maganda rin naman ang outcome. Medyo, ito lang talaga, mukhang ikaw yung swerte, sinuswerte ngayon, nakikita ko. Meron din naman siya, kung magkasama kayo, ay possible naman yan na, natatalsikan naman siya ng swerte mo. Okay, ikaw yung bagang naiisip niya ba na, ikaw yung swerte sa buhay ko. Ikaw yung salamat sa lahat ng ginagawa mo. Parang ganun yung sinasabi niya. Sana noon pa lang ay nakinig na ako. Yun ang mga sinasabi niya. Okay, maaaring binigyan mo yan ng leksyon. Okay, tingnan natin dito sa cards ninyo. Kayo, kamusta kayo? Lord, bigyan niyo po sila ng magandang reading ngayon. Parang awa niyo na po. Nakikiusap po ako sa inyo. Nakikiusap po ako sa inyo. Bigyan niyo po ako ng kasagutan. Pati dito sa nanonood sa akin, yung mga mahal nila sa buhay, Lord, pagalingin niyo po. Yung mga anak nila po ay nasa mahirap na kalagayan, tulungan niyo po, bantayan, ayusin. At alam ko pong mabilis po kayong kumilos. Parang awan niyo po, ako ay nakikiusap dito sa lahat ng nakikinig sa akin, tulungan niyo po sila. Palaguin po ang kanilang negosyo, ang mga bonus, sahod, ibigay po, at gastusin ng tama. Tulungan niyo po ang mga angels sa kalangitan, pagalawin niyo po para sa mga taong nanonood sa akin. Yung mga inaaping asawa, anak, tulungan niyo po, Lord. Anyway, nananawagan po ako. Sorry. Okay, saglit lang po. Gusto ko pong, wait lang. Bagong client ko to Bagong client ko po, pasensya na po at wait lang. Okay. Pangalanan na lang po natin siya ay wait, sorry. Wait lang po. Relax lang, huwag niyo. Ano ba to? Dapat naayos ko na to Kaloka. Wait lang mga madam ko. Naku, hindi ko na yung niya. Teka, try my best. Try kong best ko. Please, bilis, bilis, bilis. Yan. Wait lang. Anyway, pangalanan na lang natin siya si Miss Down. Okay. Sabay-sabay po tayo magdasal sa kanya. Patungo po siya, dumating po siya sa Amerika. Dala-dala ang kanyang 2 anak at sinasalbahe po siya ng kanyang asawa. At nung dito po siya sa Pilipinas, bagong client ko po ito. Okay? Tingnan nyo kung gaano ko kayo kamahal. Hindi ko po kayo pwedeng pabayaan. Gusto niya po ng tulong ko. Humihingi siya ng tulong ko. Pero syempre, sa financial struggle po siya. Okay?
Sabay-sabay po tayong magdasal para kay Miss Dawn na pinauwi siya ng Pilipinas ng kanyang asawa. Hindi po siya gaano sinuporta ng asawa niya. May 2 po silang anak. Ang pinapadala lang is payment sa bill sa renta. At ano pa ba yun? Tamang grocery. Alam niyo po ba yung grocery na yun ay pagkain yung pinapadala sa bahay, hindi po pera. Ganun po kasalbahe. Alam mo yun, yung sobra po talaga silang tinitipid ng asawa niya. So, mabait po ang Diyos. Nung simula po siyang nagpatulong sa akin, blessing in disguise po na nakakapera siya. Tapos may tumulong pa sa kanya bumili ng ticket papuntang Amerika. So, nakabalik na po si Miss Dawn. So, sa USA, nakikiusap po ako sa inyo, lahat po ng nanonood sa akin, tulungan po nating magdasal si Miss Dawn na ngayon po ay lumalaban po siya ng kanyang karapatan na kung anong dapat niyang gawin sa kanyang asawa. Okay? Hindi ko po alam kung itutuloy niya, magsasampa ba siya ng kaso or sana kung ano po yung nararapat na mangyari, kung ano man ang gusto ni Lord ay ibigay po sa kanya. Sabay-sabay po natin ipagdasal si Miss Dawn. Bismillah. Ya Rab. Lord, ako po ay nakikiusap sa inyo at lumalapit po ako sa inyo. Parang awan niyo na po. Tulungan niyo po si Miss Dawn sa kanyang hamon ng buhay ngayon. Hindi po madali ang kanyang pinagdaanan na meron po kayong bitbit na 2 bata. Ni halos ni sintimo wala po siyang hawak. Hindi niya po alam kung paano mag-umpisa. Lord, bigay niyo po sila ng kalakasan na mag-ina, paano lumaban sa hamon ng buhay ngayon. Lord, maghimala po kayo. Naniniwala po ako sa kalakasan at katibayan ninyo po, kabilisan ng pagkilos ninyo, Lord. Naniniwala po ako sa inyo na hindi niyo pababayaan itong 2 mag-inang to. Sorry, 2 po yung anak niyo. Hindi niyo po sila pababayaan. Alam ko pong malakas po ako sa inyo. Lahat po ng linalapit ko po sa inyo ay tinutulungan ninyo, Lord. Huwag niyo po akong biguin this time. Tulungan niyo po si Miss Dawn. Palambutin niyo po ang puso ng kanyang asawa. Palambutin niyo po ang puso kung sino man ang masasamang nagbe-brainwash sa kanyang asawa. Lord, kung gusto niyo pong maayos ang kanyang pamilya, tulungan niyo po sila. Pero po kung desisyon niyo po na talagang ay maghihiwalay sila, ibigay niyo po yung tamang kaayusan ng paghihiwalay nila. Nakikiusap po ako sa inyo, Lord, maawa po kayo sa 2 bata. Maawa po kayo. Maghimala po kayo sa kanila. Bigyan niyo po ng trabaho si Miss Dawn. Alam kong kaya niya po yun. Buksan niyo po ang pintuan para sa kanya. Parang awan niyo na po. Nakikiusap po kaming lahat, kaming mga viewers ko, nagdadasal kay Miss Dawn. Parang awan niyo na po. Bigyan niyo po sila ng swerte. Ya Rab. Pasensya na kayo, emotional ako ngayon. Bagong-bago po yan si Miss Dawn. Siya po yung parang ano ko ngayon. Sorry ha. Mahal ko talaga sila. Lahat ng mga client ko talagang sorry. Gusto kong maging maayos si Miss Dawn. Tutulungan ko talaga siya all the way. Gusto ko siyang umangat kasi inaapi siya ng kanyang asawa. Queen of Wands, ang iyong energy ngayon, okay? Malakas ang kalooban mo ngayon, okay? Nakikita ko, new beginning is coming kasi may sun doon nasa likod mo. May swerteng paparating sa'yo. May tinitingnan kang malayo. Bahay ba ito o lupa? Pangarap na magkabahay lupa or gustong tirahan, okay? Stop mo muna siguro yung
ano mo, yung pag-overthink mo, mga madam ko, mga boss ko. Okay? Masyado kang nag-overthink, hindi ka na nakakatulog. Ano? Wag naman. Wag naman sana. Tulungan niyo yung mga sarili ninyo. Okay? Hindi pwedeng ganon-ganon. Okay? Page of Wands. Meron po kayong paglalakbay, may planong gagawin. May nakikita ako dito na parang the lovers. Gusto mo pa rin makipag-ayos sa taong mahal mo, ng taong inaantay mo na ng matagal. Okay? Nakikita ko rin dito na parang mabait ang puso mo. Ikaw yung breadwinner ata sa family. Okay? Mabait kang ina, mabait ka sa lahat. Mabait kang kapatid, mabait kang person, partner. Okay? So, may nasisense din ako dito na parang Knight of Pentacles, may bisita darating sa'yo or blessing in disguise tutulong sa'yo. Someone na gustong tumulong talaga sa'yo dyan. Okay, 2 beses ko na to nakita. Yan, palabasin natin. Queen of Wands. Ay, sorry. Queen of, what I mean is si Queen of Wands sinagot ni Magicians. Masyado ka nang ready. Ano? Kung dating lalampa-lampa ka, malakas ka ngayon. Marami kang pwedeng, kumbaga sa gera, bala. Marami kang nakatago na lakas ng loob. Okay? Malaki ang tiwala mo sa sarili mo, sa nasisense ko. Okay? Malakas at malaki yung tiwala mo. The Hermit, nagkaroon ka ata ng anxiety o depression o ano ba to? Please, yung iba sa inyo nanonood dito parang gusto na magpakamatay. Wag naman. Wag niyong gawin yan sa inyong mga sarili. Okay? Mahalin ninyo ang sarili ninyo. Hindi pa katapusan ng mundo. Si Lord, binigyan tayo ng buhay dito. Wala tayong karapatan para kitilin ang buhay natin. Ni kahit isipin, okay, maghilamos kayo, umingi kayo ng patawad kay Lord na naisip niyo yun, maghilamos kayo, basain niyo, uminom kayo ng tubig, okay. Try niyong bumili ng ating mga bracelet or mga oils natin dito, pang palakas ng aura, o yung, kung wala kayong budget, yung mga to ang itry ninyo, Miley Tarot Spray, para makatulong po sa inyo. Okay, so sa Page of Wands naman, 7 of Wands. 7 of Wands. Meron kang gagawin na marami siyang maraming naiinggit sa'yo, pero bilib ako sa'yo, nakatayo kang matatag eh. May paparating na pagbabago sa'yo. Okay, may paparating na pagbabago, pero parang naka-ready ka. Naka-ready ka. Ganun ka kalakas. Meron sigurong financial love life na nakakabigat sa puso mo ngayon. Feeling mo parang stuck ka. Try mo yang i-release. Try mo siyang i-release. Huwag nyo munang isipin itong December na ito. Kasi mas maganda po na free yung mind natin itong December. Kasi madadala natin din sa bagong New Year. Okay? I-let go nyo muna yung mga pag-overthink ninyo na hindi maganda. Okay? Huwag nyo munang masyadong isipin yung mga problema sa ngayon. Sana makinig kayo para tuloy-tuloy yung magandang paparating sa inyo kung ano man yan. Ha? Sana makinig kayo. Yun ang isipin ninyo. I am abundance, I am lucky, maswerte ako, money comes to me. Yun ang lagi nyong sasabihin, money comes to me. Paulit-ulit yung pagkagising ninyo. Anyway, pagkagising ninyo, ayusin yung kama, kumot, wag pong gusot-gusot. Yung iba nga, pinaplansya ko pa. Nakita nyo naman, di ba, nagpahugas pa ako, nagpalaba pa ako ng kama. Gawin nyo po yun kung may budget kayo. Okay? Para sa January ay cleansing po yan lahat. Kasi ang maduming kwarto, maduming pamamahay ay talagang malas. Mag-general cleaning na po tayo. Wag po tayong magkortina ng blue. Wag po tayong magkortina muna ng mga pula. Siyempre yung mga water sign ay hindi po pwede sa inyo ang pula. Okay?
So, kung fire sign ka, pwede kang magpula. Pero kapag water sign, hindi po pwede. Kasama po si earth sign. Bawal po kayo sa pula. Okay, mga earth sign. Kasi po ay kayo ay earth, halaman, susunugin po kayo ng pula. Okay? Even sa New Year, wag po kayong magpula, kayong mga water sign at earth sign. Yung mga nabanggit lamang, kapag hindi po nabanggit, ibig sabihin ay may karapatan po kayong magpula. Kung gusto ninyo. Kung ano po yung lucky color, yun po ang suotin ninyo. Yun po ang ilalagay ninyo sa inyong mga kortina. Yung malamig po sa ating mga mata. Okay, mga boss ko? So, ano to yung the lovers? Ano kaya yung energy ng person mo? Oh, mahal ka pala ng person mo eh. Mahal na mahal ka. I know, meron ginawa yung person mo, nag-cause ito ng anxiety sa'yo, depression, possible. Pero please, lagi kong sinasabi sa inyo, may swerteng paparating kakatok sa inyo. May bisita. Tingin ko, meron kang gustong i-sale, ibenta, or bibilhin. Basta worth it po ito. Kahit lalabas ang pera mo, worth it po ito. Worth it yung ginagasto mo ngayon. Okay, stalking, someone stalking sa'yo, mukhang ini-stalk ka ng third party. Okay, wag mo munang isipin to, wala namang kwentang bagay to. Okay, ayan gusto niya makipag-usap. Nahihirapan na yung iba sa inyo, napapagod ka, nakakos talaga ito ng anxiety. Brutally broken po, pero syempre naman, alam mong matatag ka eh. The High Priestess. Okay. Someone na naniniwala sa kakayahan mong makakabangon ka. Yes. Maraming taong nagmamahal sa'yo. Nandyan si High Priestess. Okay? Kung wala man, solo man sa'yo, mahal ka ng Diyos. Tandaan mo yan. Yung mga pamilya mo, totoo po sila sa'yo. Mahal ka. Meron taong ditong nagsisisi. Possible yung person mo. Ini-stalk ka ng third party. Possible din yung person mo. Ini-stalk ka niya. Marami siyang pagsisisi. Okay? Pero talagang nasasaktan ka yung iba siguro sa inyo talagang nakakulong sa past. Parang feeling mo lolokohin ka na lang lagi. Parang totoo ba to yung pagbabago niya? Merong mga ganun na bagay. Okay? Tahimik po yung person mo Inaantay niyang na mag-cool down yung sitwasyon. Okay, ingat po kayo and maraming salamat. Tingnan natin sa financial ninyo. Meron bang swerte ngayon? Bigyan po natin itong December na ito. Bukas makalawa. Lord, bigyan niyo po sila ng swerte, Lord, kaperahan. Please. Wow, 9 of Cups meron. Dito pa naman meron na. Ayan, Dalawa sila magkasunod. Yan, may swerte. Okay? Good luck sa iyo mga love ko. Okay, wait lang mga bossing. Yan po ang aking Facebook account. 10K followers po tayo. Ito po ang aking Facebook account, August 3. 788 po ang kanyang react. Dito po kayo magme-message mga langga. June 4, yung kanyang cover in-upload para hindi po kayo maligaw. Meron po akong 2 accounts, pang emergency purpose lang po yon. Huwag po kayong tumawag dito sa aking number. Pang emergency purpose lang po yan. Tandaan na sa messenger po ako nito, ni Miley Tarot. Ingat po. Okay? Wait lang, babasahin ko lang po. Hello ma'am, kamusta po kayo? Maraming salamat po sa lahat ng naitulong mo sa akin ma'am. Ang napansin ko po sa aking asawa, ang laki po ng pagbabago niya. Nakita ko po na mahal po ako ng asawa ko at naniniwala po ako na sa laki po ng nagawa niyong tulong, nagbago po talaga ang kanyang pakikitungo sa akin. Naglalabas na rin po siya ng kanyang pera, madam. Nawawalan na po ako ng paunti-unting problema. Siya lang naman po ang aking problema. Maraming salamat ma'am sa pag-ayos ng aking asawa. Mukhang sinuswerte po kami mula nang nagpaalaga po ako sa inyo. Ingat po kayo. Worth it po talaga. Nakita ko po si Miss Daria, yung video niya. Totoo po talaga yon. Talagang kahit papaano may blessings dumarating. Yan. Ingat po kayo and maraming salamat. Miley Tarot, try nyo yung spell at yung money abundance natin. Okay? Bye-bye.